Jesus, sa pag-ibig mo walang ibang nagmahal sa'kin ng katulad mo. Salamat, salamat, O Jesus, sa pag-ibig mo. Ako'y magsasaya sa piling mo. Magandang araw sa bawat isa. Sama-sama po natin awitan ng pasasalamat ang ating Diyos sa kanyang kabutihan. Aking mamasdan ang kalawakan, hindi ko maunawaan ang iyong dahilan kung bakit ako'y pinili mo tinalagaan. Di ko kayang isipin, hindi ko kayang sukatin ang pag-ibig mo, Jesus, na iyong binigay sa akin. Salamat, salamat, O Jesus, sa pag-ibig mo. Walang ibang nagmahal sa'kin katulad mo. Salamat, salamat, O Jesus, sa pag-ibig mo. Ako'y magsasaya sa piling mo. May pagsubok man o kagipitan, ako ay may lalapitan. Ikaw, Jesus, ang aking sandigan, hindi mo ko pababayaan. Di ko kayang isipin, hindi ko kayang sukatin ang pag-ibig mo, Jesus, na iyong binigay sa akin. Salamat, salamat, O Jesus, sa pag-ibig mo. Walang ibang nagmahal sa'kin katulad mo. Salamat, salamat, O Jesus, sa pag-ibig mo. Ako'y magsasaya sa piling mo. Ulitin natin ang ating pasasalamat. Salamat, salamat, O Jesus, sa pag-ibig mo. Walang ibang nagmahal sa'kin katulad mo. Salamat, salamat, O Jesus, sa pag-ibig mo. Ako'y magsasaya sa piling mo. Buhay ko nang purihin ka, buhay ko nang sa'yo'y sumamba. Wala nang ibang nanaisin pa, kundi pasalamatan ka. Buhay ko nang purihin ka, buhay ko nang sa'yo'y sumamba. Wala nang ibang nanaisin pa, kundi pasalamatan. Minsan pa uwitin natin, buhay ko na. Buhay ko nang purihin ka, buhay ko nang sa'yo'y sumamba. Wala nang ibang nanaisin pa, kundi pasalamatan.
Praise God, purihin po ang Panginoon Diyos. Good morning, good afternoon, good evening. Magandang araw po sa ating lahat. Nasaan man po kayong panig ng mundo ngayon. Gusto ko po kayo batiin ng isang mapagpalang araw ng linggo, and I hope that you are all doing well. This is Pastor Paul Balgos of Amazing of Crossover Campus, na lagi pong nagsasabi at nagpapaalala sa inyo na anuman po ang ating mga pinagdadaanan sa buhay ngayon, tiyak mas marami pa rin po tayong mga bagay na dapat pong ipagpasalamat sa ating pong Panginoon. I believe na na-condition na po ng ating Panginoon Diyos through the power of the Holy Spirit ang ating mga puso para makapakinig ng mabuting balita ng ating Panginoon Diyos sa linggong ito sa pamamagitan po ng ating pong worship songs. And bago po tayo mag-start, pwede bang itype niyo sa comment section saan po kayo nanonood ngayon? Sang panig ng bansa, sa panig ng mundo, so that we can, alam mo yun, ma-encourage tayo na dito na pala, nare-reach na pala natin yung ganito pong mga lugar dito po sa Pilipinas. Now, ngayon po, I believe nasa second installment na po tayo ng atin pong December series entitled, You Better Watch Out. Pwede bang i-type natin sa comment section, watch out. Come on, i-type niyo po ang salitang o yung phrase po na watch out. And ano po yung mga life-changing lessons from the birth of Jesus Christ. Yan po yung pag-uusapan at pag-aaralan natin, hindi lamang sa mga susunod na linggong ito, kundi lagi naman po natin pinag-uusapan yan, pero nakafocus lamang po na tayo ngayon doon po sa kapanganakan ng ating Panginoong Jesus. Now imagine this, no? Nasubukan niyo na ba yung merong nag-send sa'yo ng message? Hindi ito spam message, hindi ito scam, hindi rin promo, kundi isang notification na kung saan nanalo ka sa isang major raffle. Meron kang sinalihan sa mall, or meron, alam mo yung pag may binili ka sa mall, nauuso yan, tapos susulat mo lang yung pangalan mo, tapos i-drop mo sa box, and all of a sudden, hindi mo nakita na ito pala ay, nanalo ka pala sa isang major raffle. As in, all expense paid, tapos meron pang big cash prize, pero dahil hindi mo na-check yung notifs, at hindi mo nabuksan yung iyong inbox, nag-expire na pala yung tinatawag nating claiming period. Alam niyo po, nakakalungkot isipin, maraming ganyang tao na nanalo pala, meron palang makukuhang, alam mo yun, tour around the world, kaya lang, because they missed it, yung claiming period, hindi po nila, alam mo yun, na-claim yung napakagandang regalo na ito. Now, ganun din po, sa talambuhay natin, may mga dumadaan pong ganyan sa buhay natin, yung ikakabago ng buhay mo, pero na-miss mo. Ganon din po pagdating sa araw ng, alam mo, season, tuwing Pasko. Every month of December, lalong-lalo na po dito po sa ating bansa, ang dami pong handaan, alam mo yung kabi-kabila, yung mga Christmas party, ang dami mong makikitang mga street lights na kumikinang, ang dami mga Christmas lights, may mga Christmas trees, makikita mo sa ilalim ng Christmas trees, marami pong mga regalo, tapos may mga nangangaroling na mga bata, ang dami mga family gathering, but how ironic na marami pong mga tao ngayon, they are missing Christmas. Hindi po pala porkit nagsiselebrate ka ng Christmas, ay alam mo na yung tunay na kahulugan ng Christmas. Now, ang malaking katanungan, sa araw na ito, depende anong oras po kayo napapanood o nanonood ngayon, paano natin may iwasan na ma-miss yung totoong diwa at pag-alala ng Pasko? Yan po yung pag-uusapan natin ngayon. Kasi marami po mga Filipinos, matatanda, may mga bata, mayaman, mahirap, they are missing Christmas. Nagsiselebrate, pero hindi nila alam ang tunay na kabuluhan ng Kapaskuhan. Now, pag-uusapan natin ngayon, paano natin may iwasan na ma-miss yung totoong diwa at pagpapala ng Kapaskuhang ito? Hindi lang pagpapala, kundi pag-alala sa Paskong ito. Now, Matthew chapter 2, verses 1 through 6. Ito po yung pag-uusapan natin. At ito pong book of Matthew, it was written by Matthew, na kung saan binibigyan niya po ng diin, ito pong inaasahan nila na soon coming king na dumating na sa katauhan ni Jesus Christ. No? Kaya napakagandang pag-aralan itong book of Matthew na ito, particularly sa area na ito. At hindi lamang natin titignan yung kapanganakan ni Jesus Christ, kundi titignan din po natin sino yung mga tao na na-miss yung pinakaunang-unang Pasko. Pag-usapan po natin, Matthew chapter 2, verses 1 through 6. Jesus was born in Bethlehem in Judea during the reign of King Herod.
About the time, some wise men from the eastern lands arrived in Jerusalem, asking, "Where is the newborn king of the Jews? We saw his star as it rose, and we have come to worship him." Sabi po ng verse 3, King Herod was deeply disturbed when he heard this, as everyone in Jerusalem. Verse 4, he called a meeting of the leading priests and teachers of the religious law and asked, "Where is the Messiah supposed to be born?" Verse 5, in Bethlehem in Judea, they said, for this is what the prophet wrote. And you, O Bethlehem in the land of Judea, are not least among the ruling cities of Judea, for a ruler will come from you who will be the shepherd for my Israel. Purihin po ang Panginoon sa pagkakabasa ng kanyang banal at makapangyarihang salita. Now, particularly, dito po sa Matthew chapter 2, verses 1 through 6, sinabi ko po kanina, it was written by Matthew para po iparating doon sa kanyang mga audience na mga Hudyo na kung saan ito pong si Jesus Christ ay yung soon coming King. Now, kaya lang, dito po sa particular part ng story ng Matthew, meron pong tatlong grupo ng mga tao, pero meron pong iisang event na nangyari. Ano yung nangyari? Dumating po yung Messiah. Pero imaginein mo, sa tatlong grupo ng mga taong ito, hindi po sila pare-parehas ng response. Pwede pala yun, no? Sabay-sabay tayo nagdiriwang ng Kapaskuhan, pero hindi tayo pare-pareho ng response. At dito pa lang sa story na ito, makikita natin kung paanong pwedeng dumating ang Kapaskuhan, pwede mong i-celebrate, pwedeng dumaan ka sa December na ito, pero may mga taong namimiss pa rin ang tunay na meaning ito. Kaya po sa umagang ito, sa tanghalit, gabi, depende ang oras po kayo nakakapanood, samahan niyo po ako sa ating pag-uusapan entitled, Don't Miss Christmas. Don't Miss Christmas. The $1 million question na sasagutin po natin sa umaga, tanghali, gabi, depende ang oras po kayo nakakapanood o nakaka-attend ng ating pong online na pananambahan. The $1 million question is this: how can we avoid missing the true blessing of the birth of Jesus? Paano nga ba? Ito pong Matthew chapter 2, verses 1 through 6 ay nagbibigay po ng 3 powerful responses. Una, verse 1. Sabi po ng verse 1, Jesus was born in Bethlehem in Judea during the reign of King Herod. About the time, some wise men from the eastern lands arrived in Jerusalem asking, "Where is the newborn king of the Jews?" Asa sila? Nasaan siya? We saw his star as it rose, and we have come to worship him. Paano natin maiiwasan na ma-miss yung tunay na pagpapala ng kapanganakan ni Jesus? Number 1, we need to seek Jesus. Come on, type that in the chat. Seek Jesus. Tunghayan natin saglit itong unang grupo ng mga tao. No? Una, may kita natin sa verse na ito yung mga wise men. Can you type that in the chat? Wise men. Imagine nyo, grabe yung biyahe ng mga wise men na ito. Hundreds of miles. Tumawid po sila ng disyerto, dumaan sa mga foreign lands. Ibig sabihin sa iba pong bansa, hindi sila directly nakapunta sa Jerusalem. May mga dinaanan silang mga bansa. Hinarap po nila yung kung ano-ano mga panganib. Siyempre, nagbabiyahe kayo, may iba't ibang makakasalamuha kayo mga tao just to find and to see Jesus. Mahaba ang kanilang biyahe, magastos. Sabi ko nga kanina, too risky yung kanilang journey. Pero hindi po sila umatras. They pursue Him with full intentionality. Pakinggan nyo maigi. And full of expectation. At alam nyo ba, bigyan ko kayo ng background, no? Most scholars believes na hindi talaga three kings ito. Tulad ng mga nakikita natin sa mga Christmas cards, sa mga posters, hindi rin sila certain na parang tatlo lang sila. Kasi nga, nakikita lang natin, kasi nga, nag-present ng tatlong gifts. Yan po yung binanggit sa Bible. But historically speaking, mas malamang marami po silang kasama. Because yung pagta-travel po ng unang panahon, nagta-travel po sila usually in caravan. Hindi kasi pwedeng bumiyahe yung ng sobrang layo, milya-milya ang layo, na sa ancient world, na tatlo lang kayo, napakadelikado po. So most likely, according to history and according to scholars, no, they traveled with servants, meron po silang guards, meron po silang mga supplies. Kasi why? Based on ancient culture pa, ito pong mga magi, ito pong mga wise men na ito, mga scholars po yan, mga advisors. At tinatawag din po yan mga kingsmakers.
Sila yung mga taong kinukonsulta ng mga hari pagdating sa wisdom, pagdating sa astronomy, pagdating sa interpretation ng science. Kaya nga, di ba, nakita namin, we saw his star. Kasi many scholars believe that they've been reading the book of Daniel patungkol doon sa darating pong Messiah. Kaya isipin mo ito, mga tao, ito pang wise men na ito, sila yung mga taong sanay sa power, sanay sila sa influence, nandun sila lagi sa royal courts, pero pakinggan nyo maigi, handa silang lumuhod at pumarap sa isang baby na dinedeclare nilang hari. Tapos nakabalot lang siya sa ordinaryong, alam mo yun, lampen o tela. Isang maliit lang po na bayan ng kanilang pintahan. Ganon yung hunger nila kay Jesus Christ. Ganon yung kanilang intentionality para i-pursue si Jesus Christ. Hindi nila na-miss yung Kapaskuhan, yung pinakaunang-unang Pasko. Kasi hindi sila nagkulang sa kanilang paghahanap. Imagine niyo lahat tiniis nila. Kaya imagine mo, ano yung pwede po nating matutunan dito? Parang ito po ang buhay, parang, alam mo yung ginagawa pala nila, parang mga mountaineers, mahirap yung trail, pero tuloy pa rin sila kasi gusto nilang marating yung summit. Ganon din po yung ginawa ng mga wise men. They are determined para makita lang si Jesus Christ. Mga kapatid, nakakalungkod sad to say, sa panahon po natin ngayon, many people pursue careers, we are pursuing goals, we are pursuing relationship with such determination. Imagine mo sa atin yung mga young professionals, grabe, nagkakanda-kanda kumba para magtrabaho, para i-pursue yung goals, para i-pursue yung relationship. Punong-puno ng determination. How much more should we pursue the Savior? Ganon din po dapat sa pagpupursue natin kay Jesus Christ. So what can we learn from this? We need to seek Christ every day. We need to seek Christ sa lahat po ng ginagawa natin. And we need to seek Christ with intentionality. Type nyo nga po sa comment section, intentionality. Gaya po ng mga wise men, hindi po sila basta-basta, alam mo yun, nagpunta sa Bethlehem. They planned, they prepared, at ginawa nila ang lahat para mahanap lang si Jesus Christ. Ano pwede natin matutunan dito? When we want to seek Christ, kailangan po natin ng intentionality. Kailangan po natin na maglaan po ng oras. Sa panahon natin ngayon, saan natin pupuntahan si Jesus Christ ay nasa langit. Importante po na maunawaan natin that we can find Christ sa pamamagitan po ng kanyang mga salita. Maglaan po tayo ng oras para sa kanyang salita, para sa pananalangin. Hindi pwedeng, pag may time lang ako. Kaya po importante sa atin yung paulit-ulit, yung PLDT, yung prayer, yung live group, yung Lord's Day, yung ating personal devotion, yung ating time. Intentional po dapat yung ating ginagawa if we want to seek Christ this Christmas. I believe not just this Christmas, pero binibigyan ko lang po ng diin yung holiday season na ito. If we want to seek Christ, or if we want to celebrate the real meaning of Christmas, we need to seek Christ. Parang mga wise men po dapat tayo. Every step of the way dapat may purpose. Every step of the way dapat nakafocus. Ano pa? Hindi lamang seek Jesus intentionally, we need to seek Jesus sacrificially. Can you type that in the chat? Sacrificially. Bakit? Kasi sabi ko nga po kanina, hindi madali yung kanilang journey. Mahaba, delikado, magastos, pero hindi nila inuna yung kanilang comfort at yung kanilang personal gain. Inuna nila yung pagsisik kay Christ. Ano pwede natin matutunan? Every day, dapat unahin po natin si Lord at isik po natin siya sacrificially. Unahin mo si Jesus Christ more than your business. Unahin mo si Lord more than your school. Unahin mo si Lord more than social media. Importante, sacrifice mo muna yan. Minsan, kinakailangan po natin magsakripisyo. Like, sacrifice mo muna yung Netflix mo, sacrifice mo muna yung pag-scroll mo sa social media, i-sacrifice mo muna yung comfort mo this weekend. Sasamba tayo tuwing linggo at kultura natin yan at utos yan ng Bible na kung saan tayo dapat ay nag-worship. Sacrifice mo muna yung mga ginagawa mo para makapagbasa ka ng Bible. I-sacrifice mo yung time mo para makapag-serve ka sa Lord. Listen, sacrifice lang. Sacrifice ang ginawa nila para maipakita yung intentionality ng paglapit sa ating pong Panginoon. Pangatlo po, seek Jesus expectantly.
Why? Ito pong mga wise men na to, hindi po sila nag-travel for the sake na, ang saya-saya, nagta-travel kami. They went with expectation. Pwede po bang i-type natin sa comment section? Expectation. They went with expectation. Kasi alam nila yung kanilang journey, talagang, alam mo yun, they knew that the journey mattered and the reward would be worth it. Anong ba din natin matutunan dito? Si Lord po nagre-reward ng mga naghahanap po sa Kanya. Alam mo, kung tunay ka naghahanap with all your heart, hindi ka mabibigo sa ating Panginoon Diyos. Why? Because God rewards those who diligently seek Him. Kaya wag mong i-approach ang spiritual life mo na parang checklist lang. Kasi check-checkin ni pastor, check-checkin ng leader ko, check-checkin ni ate, check-checkin ni kuya. Hindi. Kaya ako nagdi-devotion, kaya sinisik ko si Lord, hindi dahil check-checkin ako, kundi dahil I really want to seek Christ in my life. Kaya imagine niyo yung nangyari doon sa mga wise men. Nagkaroon sila ng matinding joy sa dulo ng kanilang journey. Bakit? Nakita nila, nahawakan nila at na-worship nila yung King. Ulitin ko po, hindi ka mabibigo kung talagang sinisik mo si Lord ng totoo sa iyong puso. Palakpakan po natin ang ating Panginoon. So, how can we avoid missing the true blessing of the birth of Jesus? Una, seek Jesus. Pangalawa, verse 3. King Herod was deeply disturbed when he heard this, as everyone is in Jerusalem. So, hindi lamang siya yung na-disturb, pati yung mga tao doon. Bakit? Imagine niyo, si King Herod yung king, kaya nga King Herod. Tapos bigla may ibang king. Oh, syempre matataranta ka kung ikaw naman tatay, tapos may ibang tatay. Oh, yeah, parang ganon. So, paano natin maa-avoid para hindi natin ma-miss yung true meaning ng blessing ng Christmas o ng kapanganakan ni Jesus? Hindi lang seek Jesus. Pangalawa, skip insecurity. Seek Jesus. Pangalawa, skip insecurity. Now, pakinggan niyo po ito maigi. Si Herod po, he was a very powerful man. Powerful po siya. Isa po siyang hari, pero nang narinig po niya yung balita tungkol sa sino itong isinilang na hari ng mga Hudyo. Yan. Nayanig yung kanyang puso. Bakit? Because Herod's heart was full of insecurities. Ulitin ko po, Herod's heart was hard and it was full of insecurities. Yung salita pong disturb sa Greek, ibig sabihin po niyan ay tarazo, meaning deeply agitated, disturbed, shaken to the core. You see, yung naramdaman po ni Herod feared losing control. Naramdaman niya, sino itong hari na to? Herod feared of losing power. Takot po siya mawala ng control sa kanya nasasakupan, mawala ng kapangyarihan, and losing the throne. And sad to say, marami pong Christian ang meron pong puso na kagaya ni Herod. Many of us, the reason bakit ayaw natin isik-sik Christ, because we are full of insecurities. Ulitin ko po, hindi natin sinisik si Christ kasi ayaw natin i-skip yung ating mga insecurities. We are disturbed. Why? Kasi pag-usapang Christian na, pag-usapang follower of Christ, according to Luke chapter 9, verse 23 to 24, if anyone would want to come after me, tatlong sinabi ni Lord, you must deny yourself, take up your cross, and follow me. Kaya maraming hindi nakakasunod kay Kristo because we are full of ourselves. We fear to lose control over our lives. Kasi we want to control our lives. Gusto mo kontrolin yung oras mo, gusto mo kontrolin yung pera mo. Pera ko lang to, ayoko magbigay sa church, ayoko magbigay kay Lord. Time ko lang to, ayoko mag-serve kay Lord. Nadi-disturb ako, nawawala yung peace ko. Pero ang katotohanan, if you really want to follow Christ, you need to lose yourself for the sake of following Christ. Biblical po yan. Sabi ng Bible, sino man daw ang sumunod sa Kanya, hindi po maliligaw. Some of us, we are afraid of losing power. Na kapag sinuko ko yung buhay ko kay Lord, hindi na ako makakapaglasing. Na kapag sinuko ko na yung buhay ko kay Lord, hindi na ako makakapambabae. Na kapag sinuko ko na yung buhay ko kay Lord, hindi na ako makakapanloko. Na kapag sinuko ko na yung buhay ko kay Lord, hindi na ako makakapagbenta ng drugs. Na kapag sinuko ko na yung buhay ko kay Lord,
I will lose control of my life. Hindi na ako makapagbenta ng alak. You see? At hindi lamang yun. Dahil yung takot ni Herod, nakakadamay din. Nadamay din yung ibang tao. Herod feared any rival to his throne. At ganun po tayo. At some point of our lives, tayo po ang nagko-control ng ating buhay. We want to take control ng ating buhay. Ayaw natin na may kakompetensya. Kaya lang, if you really want to seek Christ, you need to surrender your throne. Kailangan isuko mo yung trono mo para si Lord ang makaupo sa trono ng buhay mo. You see, sabi ko po, ulitin ko po, marami pong tao ang ganyan ngayon. Hindi nila nararanasan ng tunay na kapaskuhan, tunay na diwa ng Pasko, o kapanganakan ni Jesucristo dahil sila insecure. Tignan nyo, ano ang mga nagiging resulta ng insecurities? Una, anxiety. Sabi ng verse 3, when King Herod heard this, he was disturbed. Ang mga insecure, punong-puno ng anxiety. Pangalawa, ang mga insecure, punong-puno ng dishonesty. Sabi ng verse 8, then Herod called the Magi, tinawag niya secretly and found out from them the exact time. Uy, alam. And the star star had appeared. Sabi ng verse 8, he sent them to Bethlehem and said, go to make a careful search for the child, ha? Sabi ng verse 8, as soon as you find him, sabihin niyo sa akin, report to me, so that I too may go and worship him. Oy, talaga ba? Pag natagpuan nyo na. Pero may kita natin sa latter part ng story, hindi yun ang gusto niya. Herod's intention was not to worship Jesus, but to kill the baby Jesus. Dishonesty. Ang mga taong insecure, hindi lamang yan punong-puno ng anxiety. Ang mga taong insecure, punong-puno yan ng dishonesty. Mga sinungaling. Kaya ang isang tao na ayaw lumapit kay Lord, sanay na sanay sa kasinungalingan. Isa pa, ang taong ayaw na ayaw kay Lord, punong-puno po, hindi lang ng dishonesty and anxiety, punong-puno po ng criminality. Sabi ng verse 16, when Herod realized that he had been outwitted by the Magi, umalis sa ibang direction yung mga Magi after nila mag-worship, babasahin niyo po yung latter part ng story, hindi sila bumalik sa same direction, sa iba na sila, binarningan sila ni Lord. He was furious, nagalit si Herod. And he gave orders to kill all the boys, ayun na, in Bethlehem, in its vicinity, who were 2 years old under, in accordance with the time he had learned from the Magi. Mga kapatid, gusto ko sabihin sa inyo, we need to check our hearts. Why? Ang insecurity ay pumapatay, sumisira, at nagpapasama sa isang tao. Kaya mga kapatid, gusto ko sabihin sa inyo, we need to check our hearts. Am I really seeking Christ? Or am I already having a heart? Kung saan puso punong-puno ng insecurity. Watch out. Kasi ang isang taong insecure, andang pumatay, sumira, at magpasama ng ibang tao. Kaya marami pong mga tao ngayon, hindi nila nasi-celebrate ng tunay. Maaring masaya ka, marahil marami kang pera, marahil punong-puno yung pitaka mo ng wallet, yung refrigerator nyo ng pagkain, yung table nyo punong-puno ng handa. Pwedeng blessed na blessed ka sa mata ng tao, pero you are missing Christmas because of insecurity. Palakpakan po natin ang ating Panginoon. So ano yung una? We need to seek Christ. Pangalawa, we need to skip. Tanggalin na natin yung mga insecurity natin. I-deal na natin yung ngayong Kapaskuhan. Tanggalin na natin yung Herod syndrome. Pangatlo po, sabi po ng verse 4, he called a meeting of the leading priests and the teachers of religious law. Tinawag niya naman yung mga marurunong sa law, sa salita ng Diyos, and asked, where is the Messiah supposed to be born? Saan? Ito matindi. Yung unang grupo, yung wise men. Pangalawa, si King Herod at saka yung mga tao sa Jerusalem o sa Bethlehem. Tignan nyo, sa verse 5, in Bethlehem in Judea, they said, for this is what the prophet wrote. Uy, yung pangatlong grupo na makikita natin sa story na ito ay yung mga religious leaders. Sabi niya, alam nila. And you, O Bethlehem, in the land of Judah, are not least among the ruling cities of Judah.
For a ruler will come from you who will be the shepherd for my Israel. Paano natin may iwasan mamiss o hindi mamiss yung diwa ng Kapaskuhang ito? Stop apathy. Come on, type that in the chat. Stop apathy. Herod assembles the chief priests. Ito na. Yung scribes at saka yung mga Bible scholars. Mga may alam sa salita ng Diyos. They know the scripture. Kinote pa nila yung sa verse 6 na binasa ko kanina. Kinukot nila yung Old Testament passage. Specifically yung Micah chapter 5 verse 2. Accurately. Alam nila. The Messiah must be born in Bethlehem. But notice, obserbahan nyo to. Tignan nyo, how ironic. But notice what they don't do. Pansinin nyo, hindi nila ginawa. They don't go with the wise men. Hindi sila sumama. Alam nila na isisilang yung soon coming king. Pero instead na sabihin nila, ay, dumating na, punta tayo, sambahin natin. Oy, hindi pala porkit relihiyoso ay sumusunod na talaga kay Jesus. Many people right now are very religious, pero hindi naman talaga tunay na sumasamba kay Jesus. The wise men came to Jesus to give gifts and to worship the king. Samantalang ang mga religious na taong ito, meron silang information, but they don't have enough action. Sad to say, marami pong mga tao ngayon, maraming information patungkol kay Christ. They know verses about Christ, alam nila yung doctrines, kumakanta sila ng kanta patungkol kay Christ, but they remain unmoved. Nandun lang sila, okay, Pasko ngayon, pero wala pa rin pagbabago. Ang tawag po natin dyan ay intellectual familiarity. Kaya lang, itong mga taong ito, familiar sila sa verse, familiar sila sa Pasko, familiar sila sa pagsamba, pero hindi talaga tunay na sumasamba kay Jesus Christ. Listen to this very carefully. Intellectual familiarity without spiritual surrender is deadly. Yung mga taong relihiyoso, pero hindi naman talaga surrendered ang kanilang puso. Alam ko yung verse na yan, ganito yan, pero hindi naman talaga nakasurrender ang puso sa Diyos, deadly po yan. Why? Nakakalungkot. Alam ng mga religious leaders ang scripture. Kabisado ang prophecy. Memorize ang birthplace ng Messiah. Pero hindi sila pumunta kahit alam nilang nasa Bethlehem na. Scholar says, at kung geographically speaking, 6 miles away lang ang layo pero hindi sila gumalaw. Pero ito, hundreds of miles yung wise men, galing sila sa malayo pero pinuntahan nila to worship Jesus. Sad to say, marami pong mga tao, ang lapit na kaya lang, so near yet so far. May alam, pero walang pakialam. May information, pero walang transformation. Alam ang Bible, pero walang obedience. Maraming nalalaman, pero walang pagsunod. Maraming mga bahay ngayon, punong-puno ng Bible, pero hindi naman binubuksan. Kapatid, ang Bible po yan po yung ating mapa para lalo tayong mapalapit at makasamba sa ating Panginoon. Yan po yung tragedy ngayon ng Kapaskuhan. Maraming mga tao, they are partying, they are getting drunk, they're giving a lot of money, they're receiving a lot of money, but they don't receive Christ. Kaya mga kapatid, don't just know about Jesus. Go to Him. Huwag lang tayo basta mag-quote ng mga scripture. Isabuhay po natin. Huwag lang tayo basta umattend ng mga Christian services. Worship Jesus with all of your heart. In conclusion, tatanungin kita ngayon, sa 3 responses ng mga taong binanggit ko, yung wise men and the caravan, yung si Herod at yung mga taong napapalibutan niya, o yung mga religious leader, ano ang response mo?
aling grupo ng mga tao ka? Saang grupo ng mga tao ka nabibilang doon sa mga shiner ko? Kapatid, sa mga panahon pong ganito, huwag po natin nawang makalimutan ang tunay na diwa ng Kapaskuhan. Ang tunay na diwa po ng Kapaskuhan ay meron pong isang baby. Meron pong isang Diyos na nagkatawang tao sa katauhan ni Jesucristo. Para ano? Hindi para magpasikat, kundi para tubusin ang kasalanan ng sangsinukob. Kaya lang ito pong that's the good news. Kaya lang ang good news po hindi po natin ma-appreciate without understanding the bad news. What's the bad news? Type nyo nga po muna good news. Ngayon i-type nyo bad news. What's the bad news? Ang sabi po ng Romans chapter 3 verse 23, for all have sinned and fall short of the glory of God. So kahit gaano kakabait, hindi ka makakapasok sa langit kasi lahat po nagkasala. Why? Simply because ang qualification po sa langit ay perfection. Pag sinabi pong perfection, kahit gaano kakabait, kaya lang hindi ka perfect, pupunta ka pa rin ng impyerno. Why? Kasi nga ang qualification sa langit, ang standard ay perfection, meaning holiness. Why? Because God is a perfect God. God is a holy God. Yan ang kanyang standard. Ang lahat ng ginagawa natin, according to Isaiah chapter 64 verse 6, lahat po ng ginagawa nating matutuwid sa harapan ng tao, sa harapan ng bawat isa, maruming basahan sa harapan ng Diyos. That's a very, very, very bad news. Ibig sabihin, walang sino mang makakapasok sa langit sa pamamagitan lamang ng kanyang sariling standard ng mabuting gawa. Isa lamang po ang mabuti para kay God, yung ginawa ni Jesus Christ sa cross. Dahil hindi tayo makapasok, that's a problem, may solusyon. Ang solusyon, Jesus Christ came into this world, died on the cross to pay the penalty, yung mga kasalanan, para pagbayaran yung mga kasalanan na kahit na minsan hindi natin kayang pagbayaran ng ating mabubuting gawa. Kaya po sabi sa Bible, for God so loved the world that He gave His one and only begotten Son, that whoever believes in Him, meaning kay Jesus Christ, will not perish but will have everlasting life. That's the solution. God made a way. Now, the problem, the solution, gusto ko rin po i-share sa inyo yung the response. Hindi po porkit namatay na si Christ sa cross, lahat po pupunta na ng langit. Sino pupunta ng langit? Ang pupunta po ng langit ay yung mga taong nag-respond doon sa ginawa ni Christ sa cross. Sabi po ng Ephesians chapter 2, verses 8 to 9, tayo po ay naligtas sa pamamagitan ng biyaya ng Diyos, ng grace niya, sa pamamagitan ng ating pananampalataya kay Kristo, hindi sa pamamagitan po ng mabubuting gawa para wala pong makakapagyabang. So ano response natin sa ginawa ni Lord? We need to put our faith in Him. We need to repent of our sins and put our faith in the finished work of Jesus. Bakit? Kasi si Jesus Christ po, He lived a perfect sinless life. Ang qualification sa langit, walang kasalanan. So, Jesus Christ, walang kasalanan. So, therefore, siya yung pag-asa natin. Kaya sinabi niya po sa Bible, sa John chapter 14 verse 6, ako ang katotohanan ng tambuhay. Walang sino man makakapasok sa langit, maliban lamang sa akin. Yan ang claim ni Jesus Christ. Ano ang resulta ng totoong nagsuko ng buhay? Bagong buhay. Sabi po ng 2 Corinthians chapter 5 verse 17, therefore, if anyone is in Christ, sino man daw nakipag-isa kay Kristo, siya ay bagong nilalang na. The old has gone and the new has come. Ang tanong, will you respond to the good news of Jesus Christ? If you're that person, and if you want to respond, i-type mo nga sa comment section. Come on, habang sinishare ko to at mananalangin tayo, i-type nyo po sa comment section, good news. Come on, good news. Let us pray. Lord, maraming salamat po. Salamat po sa araw na ito. Ngayon, naunawaan ko ano yung good news. Yung pala yung dahilan kung bakit naparito si Jesus Christ. Because I'm a sinner, I cannot save myself. Praise God, Jesus came and died for me. And as a response, I'm gonna put my faith in Him. I'm gonna repent of my sins. And that's the result of my response, of my status being saved. Lord, patuloy ako magbabago. I pray, Lord, sa mga taong tumanggap sa inyo. Lord, I pray na mag-cause itong mensaheng ito ng tunay na pagbabago at transformation sa kanilang mga buhay. I am also praying sa mga kapatid ko na magsi-celebrate po ngayong buwan na ito ng Kapaskuhan. Nawa po mas maunawaan namin ang tunay na kahulugan nito. That we need to seek Jesus every single day. Hindi lamang po ngayong December, kundi araw-araw po ng aming buhay. Maraming salamat po, Panginoon Diyos,
Ito po aming dalangin sa ngalan ni Jesus, ang lahat po ng pinagpala ng Panginoon Diyos sa pamamagitan ng kanyang salita ngayong linggong ito ay magta-type ng Amen and Amen. Come on, i-type niyo po sa comment section. God is good. Praise God. And pagpalain po kayo ng ating Panginoon sa mga sandali pong ito. Dadako po tayo sa ating pong pagkakaloob. Andyan po sa comment section yung ating pong ways to give. Kung sa tingin nyo, pinagpala kayo ngayon ng ating Panginoon, gusto nyong pagpalain yung gawain na to, nandiyan po sa comment section. Lalabas din po natin sa ating screen yung paraan po para mapagpala po natin yung gawain po ito. Maraming salamat po. God bless you and see you po again next Sunday.